Si Picoin na dati itinuturing lang na mining app ay unti-unting nagiging sentro ng atensyon. Habang si Bitcoin ay patuloy po na bumabagsak, si Picoin naman ay lumalaban sa gitna ng matinding pagbebentahan sa market. Meron pong isang whale ngayon na hawak ang mahigit 300 million na Picoins at maraming nagsasabi na posibleng umabot daw ng $5 ang presyo nito sa hinaharap. Pero possible nga ba ito? At anong koneksyon nito sa paparating na Pi 2-day event at ang Open Mainnet launch? Kaya yan po ang asyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang The Coin Republic. Ngayon ay bakit nga ba biglang napapansin si Picoin kahit bumabagsak ang kanyang market? Yan, habang halos lahat ng malalaking crypto tulad po ni Bitcoin at Ethereum ay bagsak ngayon dahil sa malawakang pagbebenta or sell-off, si Picoin ay tila hindi nagpapatinag. Sa kasalukuyan, nananatili si Pi sa presyong halos 0.49 ayon po sa CoinMarketCap. Matapos po ang kaunting pagbaba ng 0.51% sa loob ng 24 oras or 24 hours, hindi ito malaking pagbagsak. Lalo na kung ikukumpara kay Bitcoin sa halos araw-araw ang paghina. Ayan. Ayon po sa post ni Dr. Nicholas Kokkalis, isa sa mga nangunguna dito sa Pi Network, normal lamang daw ito dahil sa market correction. Pero ang nakakatuwang balita, kahit bumagsak si Pi sa ilalim po ng 0.85 na resistance, hindi siya tuluyang bumigay. Ang ilan po sa mga analyst ay naniniwalang oversold na po siya ngayon at kung mag-stay po siya sa ibabaw ng 0.53 na support line, pwede daw siyang tumaas muli, pabalik. Yan, or papunta sa presyong 0.95. Ngayon ay ano po naman po ang ibig sabihin ng whale accumulation dito kay Picoin? Ayan. Ito po ang isa sa pinakakilalang balita ngayon. Meron po kasing isang whale, isang napakalaking holder na may hawak ng mahigit 300 million na Picoins. Para mas malinaw, ang halaga po nito ay tinatayang nasa 152 million dollars. Ayon po sa user na si Smart Pioneer Pi, ayan, Smart Pioneer Pi sa X, ang wallet na ito ay nakitaan ng pag-withdraw mula sa OKX exchange ng mahigit 1.3 million na Picoins sa loob lang ng 2 araw or 2 days. Kaya ang ganito pong klase ng galaw ay nagpapakita na may malaking tao na interesado po kay Picoin. Ang tanong ngayon ay dapat ba tayong matuwa or kabahan? Ang isang wallet na may ganitong kalaking halaga ay may potensyal po na makaapekto sa presyo ng coin sa hinaharap. Kung ibenta niya ito ng biglaan, pwede niyang ibagsak ang presyo. Pero kung hawak niya ito sa long term, maaaring tumaas po ang kumpiyansa ng market. Yan, ngayon ay dito naman po tayo sa Pi 2-day event. Ayan, ang Pi 2-day event at ang Open Mainnet launch. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang mainnet ni Pi Network ay partially open pa lamang. Hindi pa siya fully open. Ayan, ayan. Tuwing sumasapit po ang June 28 ay dito po nagaganap ang Pi 2-day. Isang taunang event para sa mga Pi Network members. Pero ang kakaiba po ngayon ay may mga usap-usapan dito na ilalabas na ang fully open mainnet ni Pi Network. Sa ngayon, sarado pa or sa ngayon ay partially open pa lamang ang Pi mainnet. Ibig pong sabihin ay hindi pa siya fully tradable sa mga malalaking exchanges. Kaya kahit may presyo po siya sa mga maliliit na exchanges, ayan, or mga DEX, ayan, ay wala pa ring official na price action sa mga major trading platforms.
Pero kapag naging fully open mainnet na po siya, posibleng makita natin ang tunay na presyo ni PiCoin. Depende po sa supply and demand sa market. At ayon po sa ilang analyst, kapag nangyari ito kasabay po ng whale activity at mataas na user engagement, posibleng mag-breakout po si PiCoin papunta sa presyong 0.95 or higit pa. Ayan. Ngayon ay ang sunod po nating katanungan dito ay totoo ba talagang pwedeng umabot sa presyong $5 itong si PiCoin? Ayan. Ito na ang pinakatanong ng marami, kung kaya ba talaga ni PiCoin ang presyong $5. Ayon po sa mga projection mula sa CoinDCX, posibleng umabot si PiCoin sa pagitan ng $4 hanggang $4.3 sa pagtatapos ng taon na ito. Ang $5 ay tila ambisyoso, pero hindi raw imposible kung tataas pa ang adoption at gagamitin talaga ang coin sa totoong buhay. Ayon naman po sa parody account ni Dr. Nicholas Kokkalis, yan sa X ay pansamantala lang daw ang mababang presyo ngayon. At kapag nailista na si Pi sa mga major exchanges at lumabas na ang mga tunay na apps sa ecosystem nito, mas lalo pa raw lalakas si PiCoin. Ngayon ay paano naman nakakaapekto ang pagkakaiba ni PiCoin at Bitcoin sa crypto market? Ayan, habang si Bitcoin ay sumasa ilalim sa matinding selling pressure, si PiCoin naman ay tila lumilihis ng direksyon. At bakit? Simple lamang po. Focus si Pi Network sa kanyang ecosystem development at saka real world utility. May mahigit 50 million na users si Pi ngayon at dumarami ang applications na binubuo para sa kanya. Kung patuloy po itong umuunlad, pwedeng tuluyang maputol ang correlation ni Pi kay Bitcoin. Sa madaling salita ay hindi na siya basta-basta susunod sa takbo or trend ni Bitcoin, kung saan ay meron po siyang sariling lakas. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Para sa atin ay mahalagang pag-isipan po natin ang galaw ni PiCoin. Kung sakaling ma-confirm ang fully open mainnet launch at siya po ay mailista sa mga malalaking exchange, may malaking posibilidad na tumaas ang demand at presyo nito. Kung parte ka po ng Pi Network at matagal ka nang nagmimina ng Pi sa app, baka ito na ang pagkakataon mong makita ang bunga ng iyong paghihintay. Pero paalala lamang po, dapat pa rin nating bantayan ang galaw ng mga whales o kung paano po ito pwedeng makaapekto sa market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si PiCoin ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal pero promising na project dito sa mundo ng crypto ngayon. Sa kabila ng mga pagdududa, nakikita natin na may gumagalaw sa likod ng eksena. At yan po ay ang mga whales, mga developers at saka milyong-milyong users. Pero dapat din nating tandaan na ang presyo po ni Pi ay hindi lang dapat base sa hype. Ang tunay po na halaga ng isang coin ay nakasalalay sa paggamit nito sa totoong buhay. Kung totoo po ang sinasabi nilang fully open mainnet, kung magkakaroon ng real apps at kung makokontrol yan ang mga whales, ay may potensyal po talaga si PiCoin na maging isang malaking pangalan sa industriya. Pero sa ngayon ay maghintay muna tayo na maghintay po tayo ng may bukas na mata at may sapat na kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.